Okay, so let's discuss this pathboard problem. In geotechnical engineering, under geostatic stresses. Ito yung may vertical effective stress. Or ito yung components niyan ay yung total stress for water pressure, neutral stress, and yung effective stress. Effective vertical. Pero in this case, wala naman kasing horizontal pa, di ba? So, yun na yun. Effective stress na yung tinutukoy na vertical stress dyan. Okay. Or vertical stress na yung tinutukoy na effective dyan. Since wala pa naman yung influence nung, di ba? Yung, yun? Yung due to shear, di ba, yun? Yung active pressure, yung passive. So, pa-horizontal naman yun, di ba sila? Okay, so ayan. So, a 5-meter clay layer. Lagyan natin. 5-meter clay, gawa tayo. Ganyan na lang. 5-meter clay lies beneath. Nasa baba pala siya. Lies beneath. O take note. Labanan din to ng grammar. Ng 8 meters na sand layer. So, may nakapatong dito. 8 meters. Mas malaki siya. Okay na ba yan? Nakapatong. Okay na yan. Hindi pa okay. Sumobra. Naglaro. Okay na yan. So, 5-meter clay layer lies beneath, lies below, or other term doon, underlies, nasa baba siya. Or pwede rin, 5 meters clay layer lies beneath an 8-meter na sand layer. So, ito pala yung sand. Ito yung clay. So, the sand is 3 meters below the water surface. Okay. So, may tubig pa pala dito. 3 meters below. Mga ganyan. May tubig dito. And ang distance nun ay 3 meters. 3 meters. Sand is 3 meters below the water surface. 3 meters below the water surface. 3 meters below the water surface. Ay, nako. So, saturated unit weight ng sand. Okay, so binigay na pala gamma sat ay 25 kilonewtons per cubic meter. Alam naman na yun, unit weight. And sa clay, syempre, saturated yan sila lahat. Sa clay ay 20. Yung isa, 25. So, 20 kilonewtons per cubic meter. So, calculate the following. Total vertical pressure, pag ganyan, may way lang talaga dito, may shortcut para makuha mo agad if vertical stress lang hinanap. Pero dito, since situational yan, kunin mo yung vertical pressure for water pressure, then ibawas mo yon, makuha mo yung effective stress. Di ba? Naalala pa naman siguro yung formula. Total stress, pinapangalan natin yung sigma. Pero kayo, paano yung pangalanan? Is just for water pressure, U ba yun? Pangalan nyo? Okay na yung U. For water pressure, kasing iba PW eh. May subscript ka pa. For water pressure plus vertical stress. So, ang vertical, madalas kinukuha lang yan as total minus for water pressure. Ganyan. Kunin muna natin yung total stress. Total stress muna tayo. Ano sabi? Total vertical pressure at the mid-height ng clay layer. Dito. Mid-height ng clay layer. So, mid-height. Madalas yan kasi yung ginagamit din sa sa part ng compressibility of soils na. So, 2.5 yan, no? 2.5 meters. So, ano yun? Summation na lang yun. Summation ng gamma H lang yan. Pressure, di ba? Pressure is gamma H. Recall, pressure is equal to gamma H. Summation lang yan. Lagay natin dito. Pangalanan natin yung point A.
Or sige, wag na. Kasi wala namang ibang point na interest eh. Yan lang eh. So, total stress lang natin. So, ano yung una? O, ito muna. Unit weight ng water times 3. Di ba sabi, water surface naman yan. O, unit weight ng water times 3, yung height niyan. Plus, pababa ka lang. O, ito, anong unit weight niyan? Unit weight ng saturated unit weight yun, di ba? Lagay ko na lang yung 25. 25 since iba yung saturated sa clay. So, 25 times 8 plus 20 times, 2.5 na lang. Yan, nakarating ka na sa baba. Ano yung ano dyan? So, that will be 9.81. Ay, ano pa to? Ito yung kanina ko pa. 9.81 times 3 plus 25 by 8 plus 20 times 2.5. Ngayon, 279. Hala, ba't wala sa choices yan? Erroneous ba to? Nagkamali ba ako? What if hindi sa mid-height? Baka yun. Kasi ito masyadong malaki eh. So, yun yung mid-height, 279.43. Anong papalabas natin dyan? So, ibig sabihin, yung nasa choices, hindi yan nasa mid-height. 279.43. Try nating ano. Siyempre, kilopascal na yan, di ba? Kilonewton per square meter times, kilonewton per cubic meter times meter, kilonewton per square meter. So, yun na nga. Sabihin ko na, pangalanan ko na nga yan ng A. Oh, pangalanan natin yan ng A. Yun yung sigma at A. What if ano? Dito lang. Baka dito lang yan. Mid-height ng clay layer eh. So, parang babawasan lang natin yun. Babawas lang natin yung 2 times 10, 2 times 2.5. Yun kaya yun? Bawas lang yung 20 times 2.5 hanggang dito ka lang sa 25 times 8. 229. Wala pa rin. Ano yan? 239.4? Erroneous. Ano to? Ba't wala na sa choices? No? Pero yung tama yung sa atin eh. Somewhere in between, 25 over 2. Tignan lang natin. Dinidiscuss lang natin paano mag-solve ng erroneous problem. Yun lang talaga. So, balik natin 20 times 2.5 over 2. Kinalahati uli. 254? Wala ka nang papalabas. Malaki na nga yun eh. Baka mid-height ng sand. No? Baka mid-height ng sand pala. Sige, so ano lang yan? 9.81 times 3 plus 25 times kalahati lang 4. 129. 200 na. Wala talaga. So, tingnan natin sa ibang reference for a while. So, ayun. Ayan talaga siya. Maski sa BESA, chinek ko, same problem. Ito yung answer. Sige, baka, ang deduction ko dito, baka ito, choices to ng ibang problem, or baka related dyan, binago lang given. So, lagay ko na lang sa ComSec kapag nakita ko yung original problem na ganyan yung choices. Baka nakopya lang yun kasi hindi natin mapalabas eh. Baka napagpalit yung 25, pero ayoko na i-try. Ilagay ko na lang sa ComSec kapag na-figure out ko na. Sige, so yan, total stress yan, ang per water pressure at AI. Unit weight ng water times yung height lang ng water. 3, pupunta doon, 9, 10, 11, 12, 13.5, no? Okay. Ayan. 13.5. Tama? 8, 9, ay ano to? 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13.5. So, yun lang, 13.5 times 9.81. Ay, wala. 132. Ito tumama. Nandito yung sagot natin. 132.4. 435 ba yan? 435 kilopascals.
Ang effective stress, difference lang nila. Total stress minus for water pressure. Ayun lang. Kung tama tong total stress dito, may mali talaga sa ano, may mali talaga sa problem sa choices. 279.43 minus 146. Ayun, lumabas din 147. So ayun nga, mali nga yung unang choices lang. O unang choice lang. So baka nga ang nangyari ay may original problem yun na kopya lang. 146.995. Kasi para naulit-ulit lang naman tong HPGE, 'di ba? So ano lang natin, naulit-ulit lang naman yung problem dyan eh. Pinabago lang yung mga pwede given or pinaikot-ikot lang. Ulit-ulit lang yung klase ng problem dito. 146.995. So ito lang 279.43. So siguro ang pipiliin ko, layo. Baka ito, na typo lang, 27 type. Nalapit ba yung 7 sa 0? Hindi eh. Ano ba may isip mong sagot dyan? Ito, 279, 239. Sige. Basta, kapag nakita ko yung original problem, attach ko na lang, lagay ko na lang sa concept. 279.3, 279.4, ito na lang siguro. Ito lang isang ano lang eh, isang letter, isang number lang yung mali. Ganun ba? Sige, pero erroneous pa rin yan. Hanapin na lang natin yung original na problem yan. So, ayun. 79.43, tapos 132.4, then 146. Ito yung sinasabi ko na pwede mo rin ma-solve if ever na effective stress lang yung hinahanap agad, pwede mo na yang i-rekta, no? Pwede mo na siyang i-diretso. So, paano gagawin natin? Sige. So, gawa natin ang formula. 'Di ba? Ito lang naman 'yan, effective stress ay total stress minus for water pressure. Total stress niyan, pero gawin lang natin na ano, gawin lang natin na paano ba? Values. Lagyan natin ng ano lang, um, mga height lang. Ito sabihin nating h to, h distance. Ito sabihin nating h1. Sige, h1. Tapos ito ay h2. In this case, h2. Yung papunta lang sa point of interest. Okay na yun. Gamma sat 1, gamma sat 1, gamma sat 2 na lang to. Gamma sat 1, gamma sat 2. Okay? So, gawin natin. Total stress ay, ayun, stresses lang. Unit weight ng water muna, times height. Okay? Plus, yung sa sand naman, that is gamma saturated times H1. Tapos pupunta sa clay, gamma sat 1 H1 pala yun. Gamma sat 1 H1 plus ang sa clay naman gamma saturated 2 H2. Yun na yung total ano, 'di ba? Total stress. Babawas mo yung for water pressure. So ang for water pressure ay unit weight ng water. Actually, pwede nang kahit wala na ano eh. Wala nang parenthesis, dito ko na lang lagyan. H, ito yung lahat ng for water pressure, H, H1, H2. Sum lang nun. H plus H1 plus H2. Ayan, oh. Unit weight ng water times height plus gamma saturated 1 H1 plus gamma saturated 2 H2 minus unit weight ng water H minus unit weight ng water H1 minus unit weight ng water H2. Ano yung mga nag-cancel? 'Di ba? So, ibig sabihin, ang effective stress, vertical effective stress ay independent sa ano, sa height ng water. Gamma water H minus gamma water H. Ano pa pwede natin? Pwede to gamma sat H1, pwede nating pagsamahin. Tas gamma water H1. Yung mga may H1 pagsamahin, tas yung mga may H2 pagsamahin din. I-blue ko na lang. Gamma H2 pagsamahin. Anong nangyayari dyan? So, ang effective stress ay gamma sat 1 H1 minus gamma water. So, pwede ko na i-factor out yung gamma H1, di ba? Gagawin ko na lang gamma sat 1 minus gamma water times H1.
and plus gamma sat 2 and minus gamma water times H2. O ano to? Recall that ang gamma effective ay gamma sat minus gamma water. 'Di ba? Gamma sat minus gamma water ang gamma effective or yung submerged unit weight. Daming term dyan eh. Effective unit weight, submerged unit weight, buoyant. Dami. Apparent din ba? Na-encounter nyo na ba yun? Gamma sat minus gamma water, ayun. Gamma prime nung clay, nung 1. Gamma prime H1 plus gamma prime H2. Gamma prime 2, H2. So, di ba, independent siya sa height ng water. So, ibig sabihin, effective pala yan. Ang effective stress natin ay simply summation lang ng gamma prime H. O, di ba? O, pwede na yan. Erekta mo yan. O, ito, wala to dito. Ito lang, gamma prime. So, dapat gamma sat minus gamma water. 25 minus gamma water, 9.81. Then, times mo sa height niyan, that is 8 plus gamma sat 20 minus gamma water 9.81 times height niyan ay 2.5. Pwede yun, rekta yun, 146.995. Diba? Pero kapag pag ni-require sa inyo yung vertical stress, tas for water pressure, then effective stress, so yan yun. Ito talaga yung method. Di mo ito lang kapag diretsahan na effective stress lang ang pinapahanap. Ayan. So, applicable yan for any type ng problem dito. Siyempre, yung wala pang seepage, capillarity. So, discuss din natin yun pag, ayun, feel free na lang if you want more. Feel free to suggest topic na gawa natin ng isolve natin from CRF or kahit para mas maganda pag may choices para ma-practice tayo sa pang-board exam na time. And that's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.